Magandang hapon mga ka-legit at Americans. Kamusta po kayo mga ka-OG? Nandito na naman nga ang pinakamaganda ninyong ka-legit Tarikas Charias na maghahatid sa inyo ng mga latest update and fresh happenings about positivity and the legit at Americans. But before that, mga ka-OG, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, just click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga bago nating reaction videos and bagong nasagap na balita about po sa legit Adobe cards. And of course, I also want to greet and shout out guys sa atin pong mga legit subscribers, commentors dito sa ating YouTube channel na grabe, napaka-active po sa ating mga daily videos. Maraming salamat sa inyo guys and mabuhay po kayong lahat. Grabe nga yun. And oo nga pala guys, gusto ko lang din ipaalala na hindi po tayo si Dera. Okay? Natatawa ako guys every time na may nababasa akong ganong comment kasi ang ganda ng boses nun guys. Hindi ko rin po siya kilala tapos mapagkakamalan na iisa pong tao kami. So lilinawin po natin, hindi po ako yon and nakakaingit yung boses niya guys. Sana all, mapapasana all ka na lang. Yakagin ko kaya mag-gimme 5 yun. Charias. Pero pag nag-meet kami, siguro, kambal na lang itatawag ko. Lagi nyo naman kami na pagkakamalan. Kung hindi daw po kami isang tao, baka kambal. Nako, kambal pa nga. Hindi nga po kami magkakilala. But anyway, shout out nga po pala dito kina Sir Joel Lebron na magandang hapon sa inyo. Grabe nga naman, kaano-ano nyo po si James Charias. Ay, pangalan pala yung Lebron, James pala yung apelyido nun. Anyway, shoutout po sa inyo at magandang hapon. Ganon din po dito kay Sir Margie Wakisan, magandang hapon sa iyo. And eto, hindi ko alam, Chinese ba yan, Thailand, Japanese jellyfish. Basta shoutout po sa iyo. And kay Fane Munoz, magandang hapon. At sa mga hindi po nating nabanggit, mga ka-legit Americans, nako, pasensya na po kayo. Hindi po natin talaga malalahat na ating mga viewers. But shoutout po sa inyo. Kilala nyo na po kung sino kayo, mga legit subscriber po natin. And when I say legit Americans, so kasama na po kayo doon. Kung legit Americans nga kayo, Charis! Grabe, parang ang hype na hype ko ngayon guys, no? Lumalabas yung kulit ko ngayong araw. Ano kayang meron? Nag-aarmalite na naman yung bibig po natin. So sa bagay, masaya naman po talaga dahil good ang ating afternoon kasi pagdating sa online views ay taob na naman po natin ang Itbulaga Tape. Well, araw-araw naman pong ganun. And speaking of online views mga ka-legit Tarikad, so yung na-screenshot po natin ay patapos na po ang EAT. So mga 2:20 na po ito, mga oras po na 2:20 na to guys. Kasi sabi ko nga po sa inyo, sa television na po ako nanonood ngayon kasi malakas na po dito sa lugar namin ang signal. So doon na po ako nakatutok. Pero nakunan ko pa din naman po ng screenshot at eto nga po yon. So, as of mga 2:20 PM na po ito guys, malapit nang matapos. Ang EAT po sa TV5 ay may 34K watching. Ang TVJ official naman ay nasa 46,000 guys yung nanonood. Concurrent viewers po ito. Samantalang ang Itbulaga po ng Tape Inc. ay meron lamang 2K. 2K viewers guys. Nako, sayang naman yung million subscriber nito. Kung 2K lang. Isa pong sampal na katotohanan na hindi porke inaangkin nila at tawag dito, pinapakilala nila na sila ang Itbulaga ay sila na po ang panonoorin at sila na po ang susuportahan. Ako, kahit magpakilala po silang Itbulaga, TVJ pa din ang sinusuportahan at susuportahan po ng mga tao at hindi po yun na mababago. Sabi nga po dito guys ni Miss Jende Hocus ay shout out po Gendara. Ayan, shout out po sa iyo. Wala talagang binatbat ang Fake Tape Inc. Bulagta sa EAT ng TVJ. Ang Tape Inc. Bulagta kasi gumagawa ng masama sa TVJ kaya di nagtatagumpay. Ang masamang gawain ay walang nararating at bumabagsak pa ibaba. Nalala ko na naman yung hindi daw sila nalulugi.
paano pa kaya dati nalulugi sila sa TVJ, ngayon na umunti na't lahat-lahat advertisers, commercials, hindi daw sila nalulugi. Grabe nga naman yun. Lusot pa more. Siyempre, hindi na po yan paniniwalaan ng mga legit na records o mga tao po guys, mga netizen na nakapakinig at saksi sa sinabi nila na bilang may-ari ng company, ano bang term nila doon, basta ganon, ay hindi nila hahaya at gagawa sila ng paraan para hindi bumagsak ang kumpanya. So, ano ibig sabihin nila doon? Nalulugi yung kanilang company, kaya kinakailangan magtanggal ng mga tao. Kasi aminado sila nanggaling po sa bibig nila yan. Aminado sila na meron po silang gustong tanggalin. Anyway, mga ka-legit records, dumako naman po tayo dito na sa October 28, 2023 TV ratings na kung saan ay missing guys. Nauna pang ilabas ang October 30 at talagang marami pong tao naghahanap ngayon. Kasi yung update po sa ratings, 27, then sabay talo na po ng October 30. Siyempre, maghahanap po ang mga tao. Inaabangan pa naman po ng lahat yon yung rating ng Sabado na dumating po. Itong si Mami Josie, di po ba? Pero, ay niyari, bakit nawala? Parang naharang pa, no? Naharang pa ang ratings po ng October 28. At ang lumabas, guys, ay eto pong ratings nung Kantar, o diba? Sila po ang bida, mga ka-OG. Kitang-kita nyo naman na 6.9% daw ang showtime. Anyari kaya guys no sa Nutam, bakit hindi po kaya nila inilalabas po yon? And kung makikita nyo nga po dito, nako, ang mga tao ay nangangalampag na po talaga. Ang mga tao ay pumapalag po talaga at hinahanap pong pilit ang ratings ng October 28. Ayan guys, so popular now ang nakalagay. Ibig sabihin marami pong tao ang naghahanap at pumapalag na bakit walang October 28 na lumalabas. Very madami ang nag-aantay po ng update dito. Samantala, nakakahanga naman po itong si Zombie guys no sa kanya pong ipinakita na dedikasyon na para lamang po matupad ang kanyang pangarap. Grabe nga naman, pag may gusto itong si Zombie, talagang very dedicated po siya. Ginagawa po niya lahat, mapamaraan po talagang tunay, no? So, hirap na hirap po pala itong si Zombie sa script po niya. At dalawang gabi daw po siyang hindi nakatulog. So, gumawa po siya ng paraan para maintindihan lamang po niya yung script. So, nag-Google Translate pa itong si Zombie. And isa po, mga ka-OG, na inspirasyon ito para po sa mga tao. Very good influence din guys dahil kapag gusto talagang marami pong paraan. At yung dedikasyon, yung kanya pong kagustuhan na talaga ay makikita po ninyo na pinagpupursigihan po niya. Maabot lang po ang mga gusto po niya sa buhay. Kaya naman, nais ko po kayo ka-OG na anyayahan na para suportahan po ang Pedro Penduko ni Zombie kasi nandyan po si Zombie. And dahil po sa kanyang tiyaga, sa kinuwento po niya na naging struggle niya, kung paano niya rin po ito pinaghirapan, ay nakakatawa mga ka-legit records at ang sarap po suklian. Suklian yung kanya pong paghihirap. For sure, matutuwa po nito si Zombie. Samantala guys, sabi naman dito ng ating komentor, hello Gendara, dapat interviewin din ni Ogie yung mga dating asawa ni Paulo Contia. May motibo kasi si Bading Ogie kung bakit yung ex ni JDL ang in-interviewin niya. So, about nga po dito kay Ogie, sabi ng mga legit records, talagang po ito, kontra sa E80 kasi naalala nyo po ba yon na kung saan ay issue po ng lubid at sa kanitong icing na para sa kanya, mas malala naman daw po itong lubid issue ni JDL. Kaya parang namumuro na itong si Ogie po sa mga netizen na talagang very biased and nakikita nila na mayroon po talaga siyang motibo kung bakit ito ang kanyang in-interview.
Parang highlight nga po guys, no, yung panawagan kay JDL. Yan naman po ay komento at opinion lang ng mga netizen na hinggil po rito. Samantala, ayon naman dito kay Will Cals. Ayan, magandang hapon po sa'yo. Hindi natupad ay yung pangarap anong kalbong halushos na makasama sa Kalye Serye. Gusto niya pala, mala action star ang role. Ang role niya doon na nakasakay sa motor na mamimigay ng premyo. Siya yung nagpapahanap ng Kalaw team. Naalala ko po yan and paligay ko kaya niya ito gustong mangyari guys para hindi po TVJ ang bida. Para sila pong tape ink kasi nga 'di ba ngayon na alam na po natin na gusto nilang sila ang makilala at sila po ang tunay na Itbulaga ganyan. So feeling nila dapat sila ang bida dito. So kaya sila na lang mamimigay para hindi si Bossing ang pinapasalamatan kundi sila, di po ba? Well, yan naman pong ating opinion lang hinggil dito. Bakit gusto nila na ganon? Samantala, ayon naman po mga Kaligit Taricals dito kay Clary Parino, magandang hapon sa'yo. Mabuti na lang kinuha ulit ng TV Jail si Miles kaya mas lalong lumalabas ang genuine comedian ni Miles plus ang hosting niya. At bilang guide ni Atasha, ang sabi nga ni Miles kay Atasha, I got you, friend. And pinaninindigan nga po yun ni Miles. Nakakatuwa guys, no? Napakataba ng puso nitong si Miles. Naalala ko, yung eksena dito sa therapy, yung pinapaano ni Bossing si Atasha, yung sigaw na pabulong. Di po ba ay nasa likod niya at tinulungan po niya itong si Atasha. Nakakatuwa guys. Small act, pero makikita po ninyo no, kung paano po magtulungan ang isa't isa. So yun lang po guys ng ating update ngayong hapon. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.